Ay nako mga kababayan, at ito pa nga po ang isa pa nating topic mga bossing, no? Halata na si BP Sara ay nanggugulo doon po sa hearing ng Kongreso, mga kababayan. Halata po, halatang halata. Kumbaga yung tipo bang guguluhin ko na lang 'to para hindi gano'n nila, ma-focus yung kanilang mga katanungan dito sa aking mga kasama, mga bossing. Panoorin niyo po itong video mga kababayan na galing po sa House of Representative, mga bossing, and shout out diyan sa mga taga House of Representative, mga boss, chief amo, sir, 'no? Saludo po ako. Pahiram po sa inyo ng video ninyo. Follow Oh. the rules. Otherwise, he'll be declared out of order and be taken out of this room. Mhm. So, for all of us, members of Congress, let's follow the House rules. That's why they Correct. are there for orderly proceedings. Thank you, Mr. Chair. Tama Thank po you, 'yan. Congressman Akop. We will now proceed to the next item in our agenda. Ayan na po si BP. Wala na po Mr. tayong... Chair, respectfully, may I say something? Yes, Honorable. Mr. Chair, Yes. Honorable Vice Mr. Chair? President, before I recognize you, would you like to take your oath? Naku, mag-o-oath kaya o hindi? Tingnan natin mga kababayan kung kayang mag-oath ng Vice Presidente. I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Ah. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your Alam niyo po mga kababayan, eto kung hindi ako nagkakamali, pang-pito na po itong hearing po. Dito po mga bossing, no? Tungkol sa confidential funds budget, mga boss, no? Kaya lang, dapat isang hearing lang daw po, tapos na yan mga bossing. Kaso, yung mga kasama ni BP Sara at si BP Sara, hindi po sila marunong makipag-cooperate eh. Isa na nga po dyan mga bossing, kung natatandaan nyo po, yung pag-o-oath, tinanggihan ni BP Sara. No? Pero mag-o-oath din naman po pala. Oh. Kung nakipag-cooperate po sila, malamang tapos na isang araw. Oh. Isang hearing lang. right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. The President of the Presidente. Republic of the Philippines. Wait lang mga bossing, ano? Kasi naumpisahan po ito mga kababayan. Kumbaga, sabi nga po, no, inexplain po ni Congressman Chua, mga kababayan, na ang dahilan ng pagkakakontempt ni Zulaika o ni Lopez dahil doon sa mga pagsisinungaling niya, dahil doon sa mga tawag dito, yung madami na siyang tinanggal, pinagsinungalingan niya pa, ganito, ganyan. Kaya lang po mga bossing, yung pagtatanggal po ng tao, isa lang po yun, no? Sa dahilan kung bakit siya na-contempt. Si BP Sara po, siguro naisip niya, oy nako, lusot to, no? Ipo-focus ko ito, no? Oh, sinasabi niya ngayon mga kababayan, bakit sila ang sinisisi niyo? Di ba tinanggap ng presidente yan? O dapat yun ang ano niyo. Oh. Kaso nga lang po mga bossing, ang napansin ko dito, hindi na ipaliwanag ng maayos ng Congress na madam, isa lang po yan sa dahilan kung bakit na-contempt si Zulaika Lopez. Pero tignan niyo po ang gagawin ng Vice Presidente dito. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. Yan, dapat sinagot niya na po. Madam, isa lang po yun, no? Sa dahilan kung bakit na-contempt yan. Pero meron pa pong mga ibang mga dahilan po na mas malalalim, kagaya ng mga evasive, hindi nakikipag-cooperate talaga. Oh. At madami pa pong kasinungalingan na sinabi, mga kababayan. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter?
pinagtatanggol niya kasi si Marcoleta, mga kababayan. Pinagtatanggol niya si Marcoleta na, "O bakit gano'n? 'Di ba sinasabi niyo nagtanggal si Zulaika, et cetera, et cetera. Eh, bakit naman ako?" At umabot ng 2 hanggang 3 minuto na nag-e-explain po si Marcoleta ng tungkol sa sarili niya. So, si Dan Fernandez, mga bossing, isa sa kongresista, eh, sabi, "Wait lang, hindi ito hearing para sa'yo. Hearing para sa ibang tao 'to, 'no? Hearing 'to para sa budget ng Office of the Vice President." Hindi na kumbaga, gustong sabihin ni Dan Fernandez, hindi mo kailangan isingit yung sarili mo diyan. Oh, diyan yung pinagtatanggol, 'no, mga kababayan, ng Vice Presidente. Madam Pero parang interpolator po ang Vice Presidente, ano? Sigang-siga, eh. Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, Later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala usap- pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Halata yung panggugulo niya, 'no, mga kababayan, para ma-distract. Tsaka yung, "Vice Presidente ako." Oh, ano gagawin niyo? Ano magagawa niyo? Siga-sigaan ho, mga kababayan. Ewan natin kung maging siga-sigaan pa din ang Vice Presidente dahil po doon sa mga binanggit at tinuran ng ating presidente ngayon, mga bossing, 'no? Papalagan na po ng ating presidente ang Vice Presidente. Tapos na po yung mga panahon na tumatahimik po ang ating presidente. Lalong-lalo na ho, mga kababayan, yung pagbabanta niya sa buhay ng ating presidente. Yes, sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, So, sir. please do respect. Sindakan, nakikita niyo po, no, yung estilo nila na sindakan. Sindakan, oh, para magulo kayo. Yung Yes, mga- I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, Magmamadali. Oh, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for Yan. due process. mhm. Madam Vice President, Oh, yun yung sinasabi ko ho sa inyo, mga kababayan. Pinokus na lang po nila yung dahilan daw po nung pag-contempt is dahil daw po doon sa due process, dahil nagtanggal ng walang due process si Zulaika. Isa lang po yun, mga bossing. At marami pa pong kasinungalingan at evasive yung pakikitungo niya doon sa Kongreso. Kung nakita nyo naman po, di ba, yung hearing na yun. Oh, tuloy. Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. BP, hindi lang po yun. Isa lang po yun, no? Marami pang iba na naging na naging kumbaga ginawa niya para i-contempt siya. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Talagang isinisisi. Gusto isisi kay PBBM. Parehas lang ho yan, mga kababayan, yung envelope, no? Yung envelope, hindi pa po natin napag-uusapan. Pero yung envelope, mga bossing, lumabas sa bibig ng ating Vice Presidente yon. Kaso, ang ibinibintang niya, yung envelope, galing daw po kay Lisa Marcos. Maniniwala kayo nun, mga kababayan? Parang Maharlika style na din po ang ating Vice Presidente. Ano? Secretary, hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Ayan, nanggugulo na Camera. lang. Bossing. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Chairman, Secretary. motion to Hindi suspend ninyo alam for 5 lahat. minutes. 1 minute Na ang recess. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Nakita niyo po, mga kababayan. No? Nakita niyo po yung ugali ng Vice Presidente, mga bossing. Maipilit, makapanggulo. Para, siyempre, para yung mga itatanong sa kanila, malito na, magulo na. Pero hindi po, mga bossing. Inaantabayanan ko po yung hearing na yan. At Congressman Acop pa lang, mukhang sibak na po sila, mga kababayan. Okay? So, kumbaga,
i-update pa po namin kayo sa mga nangyayaring hearing.